magiging maghipag na pala tayo. Nanginig ang mga kamay ni Alina sa sinabing iyon ng kanyang matalik na kaibigan. Masayang namumuhay si Alina kasama ang kanyang asawang Pilipino, si Paulo, na nakilala niya habang nag-aaral sa Pilipinas. Isang araw, ipinakilala niya ang kanyang matalik na kaibigang si Irina sa nakababatang kapatid ni Paulo, si Miguel. Ang sumunod na nangyari ay isang hindi inaasahang pagbubuntis. Nagalit ang biyenan niyang lalaki at dumanas si Irina ng matinding pagsubok. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, ang pamilyang ito ay nakilala bilang isa sa pinakamasasayang pamilya sa kanilang komunidad. Sa Moldova, tinatawag na silang mga eksperto sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ng pamilyang binuo sa kabila ng magkaibang lahi. Ako si Alina at isinilang ako sa Chisinau, Moldova, isang maliit na bansa sa pagitan ng Romania at Ukraine na may populasyon lamang na halos 2.5 milyon. Hindi kami mayaman, ngunit hinding-hindi tinalikuran ng aking mga magulang ang aking edukasyon. Nagtatrabaho ang aking ama sa isang pabrika at waitress naman ang aking ina sa isang restaurant. Mula pagkabata, nagsikap ako sa pag-aaral at kumuha ng kursong International Relations sa kolehiyo. Noong ako ay 23 taong gulang, nag-apply ako para sa isang exchange student program. Sa lahat ng pagpipilian, pinili ko ang Pilipinas. Sa totoo lang, gusto ko sanang pumunta sa Amerika. Ngunit napakataas ng kompetisyon. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay isang bansang hindi pamilyar sa mga taga-Moldova. Saan ba yang Pilipinas? Tanong ng mga magulang ko. Wala rin akong gaanong alam tungkol dito. Ngunit ang alok na scholarship ang pinakakaakit-akit para sa akin. Noong Abril 2023, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang una kong impresyon ay pagkamangha, hindi ka panipaniwalang malaki at sa kabila ng dami ng tao, may sariling sigla ang paliparan. Inilagay ko ang aking mga gamit sa dormitoryo ng isang unibersidad sa Quezon City. Isang estudyanteng Vietnamese ang aking kasama sa kwarto. Sa unang gabi namin, nagkuwentuhan kami tungkol sa aming mga bansa. Alam mo ba, ang mga lalaking Pilipino, sobrang pampamilya at responsable, sabi niya. Natawa na lang ako noon. Hindi ko man lang inisip ang tungkol sa pag-ibig. Narito ako para mag-aral, hindi para umibig. Ang mga klase ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Kasi simula ko palang mag-aral ng Filipino, ngunit kailangan ko nang kumuha ng mga major subject, mababait ang mga propesor, ngunit napakabilis ng kanilang pagtuturo. Gabi-gabi akong nag-aaral sa library. Isang araw, habang naghahanap ako ng mga materyales tungkol sa international economics sa library, may kumausap sa akin. Miss, taga Moldova ka ba? Nagulat akong lumingon at nakita ang isang matangkad na lalaking Pilipino na nakatayo. Paano mo nalaman? Tanong ko. Sinabi niyang nakita niya ang keychain na may bandila ng Moldova sa aking bag. Ang pangalan niya ay Paolo. Isang 4th-year business administration student na interesado raw sa kasaysayan ng silangang Europa. Narinig ko, sikat daw ang alak mula sa Moldova. Totoo ba? Tanong niya. Nagulat ako. Isang Pilipino na may alam tungkol sa alak ng Moldova? Mula noon, madalas na kaming nagkikita. Sa simula, magkaibigan lang kami. Sabay kaming nag-aaral at paminsan-minsan kumakain sa labas. Itinuro sa akin ni Paulo ang kulturang Pilipino. Noong unang beses akong tumikim ng sinigang, nanibago ako sa kakaibang asim nito. Pero unti-unti, nasanay din ako. Nang dumating ang summer break, inimbitahan ako ni Paulo sa kanyang bayan sa Laguna. Date ba ito? O isang lakad lang ng magkaibigan? Sa huli, pumayag akong sumama. Ang mga magulang ni Paulo ay hindi kapanipaniwalang mabait sa unang pagkikita namin kahit na ako ay isang dayuhan. Hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay at sinabing,
Naku, ang layo ng pinanggalingan mo. Huwag kang mahihiya, iha. Ituring mo itong bahay mo. 2 gabi akong tumuloy sa kanila. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang maliit na kainan at ang kanyang ina ang tumutulong dito. Hindi sila mayaman, ngunit napakabuti ng kanilang kalooban. Ang tanawin ng buong pamilya na nagtitipon at nagkukuwentuhan tuwing hapunan ay tumatak sa aking isipan. Ganito rin kasi kami sa Moldova. Noon ko naramdaman na ang kapaligiran sa bahay na ito ay katulad ng sa amin. May isang nakababatang kapatid si Paulo. Siya si Miguel. 4 na taon ang tanda ni Paulo sa kanya at nasa 2 taon na sa kolehiyo. Kabaligtaran ni Paulo, si Miguel ay tahimik. Nang una kaming magkita, bumati lang siya at pumasok na sa kanyang kwarto. Pagpasensyahan mo na, mahiyain talaga ang kapatid ko, paliwanag ni Paulo. Noong taglagas na iyon, nagtapat sa akin si Paulo. Nasa ilalim kami ng isang puno ng akasya sa campus. Alina, gusto kita. Akala ko noon, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, pero hindi na ngayon. Nanginginig ang kanyang boses. Natakot ako. Alam kong hindi madali ang isang international relationship. Sa kabila nito, sumagot ako. Oo, gusto rin kita, Paulo. Naging kami. Masaya ang mga panahong iyon, pero hindi ibig sabihin na wala kaming mga problema. Nag-away din kami dahil sa pagkakaiba ng kultura. Hindi maintindihan ni Paulo kung bakit kailangan kong lumabas kasama ang mga kaibigan kong lalaki para magkape. Sa Moldova, natural lang na magkasama ang mga lalaki at babae bilang magkaibigan. Pero sa Pilipinas, medyo iba pala. Noong una, akala ko ay masyado siyang seloso. Ngunit pinag-usapan namin ito at naayos. Sinikap ni Paulo na intindihin ang aking kultura at sinikap ko ring matutunan ang kultura ng Pilipinas. Noong Marso 2024, nagtapos si Paulo at nagsimulang magtrabaho sa isang kumpanya. At noong tag-init na iyon, nag-propose siya sa akin. Alina, pakasalan mo ako. Gusto kong paligayahin ka habang buhay. Sabi niya habang inaabot ang isang singsing. Umiiyak akong sumagot ng oo. Ngunit kasabay nito, mayroon din akong mga alalahanin. Ano kaya ang sasabihin ng aking mga magulang? Matatanggap kaya ng pamilyang Pilipino ang isang dayuhang manugang? Tumawag ako sa aking mga magulang sa Moldova. Itay, inay, magpapakasal na po ako sa isang lalaking Pilipino. Mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Unang nagsalita ang aking ama. Alina, sigurado ka bang mahal mo ang lalaking yan? O baka naman dahil lang yan sa gusto mong manatili sa Pilipinas? Tumusok sa puso ko ang mga salitang iyon. Akala niya ay magpapakasal ako para lang sa visa. Hindi po, itay. Mahal na mahal ko si Paulo. Nirerespeto niya ako at inaalagaan. Umiiyak kong sabi. Kinuha ng aking ina ang telepono. Alina, anak, ang gusto lang namin ay maging masaya ka. Pero hindi ka ba malulungkot kung masyado kang malayo? Paano kung saktan ka ng pamilyang yan? Nanginginig din ang boses ng aking ina para makumbinsi sila. Araw-araw akong tumatawag. Nagpadala rin ako ng mga litrato naming dalawa ni Paulo. Isinama ko rin ang litrato ng kanyang mga magulang. Pagkalipas ng halos 1 buwan, unti-unting lumambot ang kanilang mga puso. Sige na nga, kung talagang mahal mo siya, ano pa ang magagawa namin? Sabi ng aking ama. Noong Oktubre 2024, sinimulan na namin ni Paulo ang formal na paghahanda para sa kasal. Nagpasya kaming sa Pilipinas, ganapin ang seremonya. Ang aking mga magulang at ilang kaibigan mula sa Moldova ay planong dumating. Ikinatuwa rin ng pamilya ni Paulo ang aming kasal. Ngunit ang kanyang ama ay tila may bahid ng pag-aalala. Ngayon lang kami magkakaroon ng dayuhang manugang, kaya hindi namin alam kung ano ang dapat gawin. Tapat niyang sinabi. Sinabi ko sa aking biyenan na gusto kong mas matuto ng Tagalog at kulturang Pilipino. Natuwa siya at 2 beses sa 1 linggo kaming nagkikita. Sabay kaming pumupunta sa palengke
at tinuruan niya akong magluto. Noong una, laging sobra sa alat o sobra sa tamis ang luto ko. Okay lang yan. Ganyan din ako noong una. Natatawa niyang sabi habang inaalo ako. Labis kong pinasalamatan ang kanyang kabaitan. Sa araw ng pagdating ng aking mga magulang, hindi ako mapakali sa airport. 1 taon ko na silang hindi nakikita. Nang makita ko silang lumabas sa gate, bumuhos ang aking mga luha. Inay! Itay! Umiiyak din ang aking ina. Ang aming anak. Dalaga na talaga. Ganap na siyang isang babae. Magalang na bumati si Paolo sa aking mga magulang. Naghanda pa siya ng pagbati sa wikang Ruso dahil marami rin ang gumagamit nito sa Moldova. Namangha ang aking ama at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Paolo. Salamat sa pagmamahal mo sa aming anak. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit na simbahan sa Maynila. Halos 100 ang mga bisita, mga kaibigan ni Paulo, mga kasamahan sa trabaho, at mga kamag-anak ng kanyang pamilya. Mula sa Moldova, dumating ang aking mga magulang at 3 kaibigan mula sa unibersidad. Isa sa kanila ay si Irina. Si Irina ay maliit at may magandang muka. Ang kanyang personalidad ay masayahin at bibo. Pagdating niya sa simbahan, sumigaw siya. Alina! Totoo ba to? Talaga bang magpapakasal ka sa isang Pilipino? Oo, totoo to. Ngayon ang pinakamasayang araw sa buhay ko, natatawa kong sagot. Nang maglakad ako sa aisle suot ang aking wedding dress, napaiyak ako. Hinawakan ng aking ama, ang aking kamay, at sinamahan ako. Si Paulo ay lumuluha na sa may altar. Ipinangako namin ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Alina, mula nang makilala kita, nagbago ang buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Sa reception, magkakasama sa isang mesa ang mga kaibigan ko mula sa Moldova at ang mga bisitang Pilipino. Agad na nakagaanan ng loob ni Irina ang mga kaibigan ni Paulo. Likas siyang palakaibigan. Grabe, ang mga lalaking Pilipino, ang gagalang pala talaga, bulong sa akin ni Irina. Di ba? Nagulat din ako noong una. Sagot ko. Biglang nagtanong si Irina. Alina, sino yon? Itinuro niya si Miguel. Nagulat ako. Kapatid ni Paulo. Bakit? Nagbiro si Irina. Tingnan mo, matangkad at guwapo, di ba? Ipakilala mo naman ako. Akala ko ay nagbibiro lang siya. Ano ka ba? Nagloloko ka ba? Tahimik yon si Miguel. Hindi mo siya type. Ngunit seryoso ang mukha ni Irina. Kahit na gusto ko siyang makilala. Baka tulad mo, Alina. Maging masaya rin ako kung makahanap ako ng Pilipinong nobyo. Pagkatapos ng kasal, nanatili pa ng 1 linggo sa Pilipinas ang mga kaibigan ko. Ipinasyal ko sila sa iba't ibang lugar sa Maynila. Intramuros, Rizal Park, Mall of Asia, Bonifacio Global City, lahat ay pinuntahan namin. Namangha sila sa kaunlaran ng Pilipinas. Si Irina naman ay nahumaling sa pagkaing Pilipino. Inihaw, adobo, lechon kawali, lahat daw ay masarap. Sa huling gabi nila, nagkaroon kami ng maliit na salusalo sa bahay ni na Paulo. Ang biyenan kong babae mismo ang naghanda ng pagkain. Kare-kare, inihaw na liempo, kaldereta, iba't ibang putahe ang nakahain. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ko mula sa Moldova habang kumakain. Nandoon din si Miguel. Tahimik pa rin siya gaya ng dati, ngunit nakikipag-usap siya kay Irina. Mula sa malayo, pinagmamasdan ko sila. Ikinukwento ni Irina ang tungkol sa Moldova at si Miguel naman ay tahimik na nakikinig. Paminsan-minsan ay napapangiti. Kinabukasan, bumalik na sa Moldova ang mga kaibigan ko. Sa airport, mahigpit akong niyakap ni Irina. Alina, sobrang saya mo tingnan. Sana makakilala rin ako ng mabuting tao tulad mo. Huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap ka rin. Sabi ko para pagaanin ang loob niya. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami ni Paulo sa aming bagong bahay, isang maliit na apartment sa labas lang ng sentro ng Maynila.
Hindi ito maluwang, ngunit sapat na para sa aming dalawa. Unti-unti akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Namimili ako sa grocery at bumabati sa mga kapitbahay. Ngunit minsan, nalulungkot ako. Namimiss ko ang aking pamilya sa Moldova. Abala si Paulo sa trabaho, kaya't ginugugol ko ang oras ko sa bahay sa pag-aaral ng Filipino. Sa mga panahong iyon, palagi kong tinatawagan si Irina. Irina, nalulungkot ako minsan. Namimiss ko ang mga kaibigan ko. Palaging masayang sumasagot si Irina. Kaya mo yan, Alina? Ang galing-galing mo na nga eh. Gusto ko na ring pumunta dyan. Pwede mo bang ibigay ang contact number ni Miguel? Noong una, akala ko ay nagbibiro lang siya. Noong mga bandang Nobyembre, 2024, nakatanggap ako ng video call mula kay Irina. Alina, may malaki akong problema. Namumutla ang kanyang mukha. Nagulat ako. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Hindi agad nakapagsalita si Irina at saka siya nagtapat. Kami na ni Miguel. Akala ko ay nagkamali ako ng dinig. Ano? Si Miguel, kapatid ni Paulo? Tumango si Irina. Oo. Nag-uusap na kami simula pa noong kasal mo. Noong una, magkaibigan lang. Pero unti-unti nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Paanong nagkaroon sila ng ugnayan gayong nasa Moldova si Irina? Irina, ano bang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Utos ko sa kanya. Dahan-dahang nagsimulang magpaliwanag si Irina. Pagka-uwi niya galing Pilipinas, si Miguel daw ang unang nag-message. Irina, nakarating ka na ba ng ligtas? Isang maikling text, sumagot si Irina. At mula noon, araw-araw na silang nag-uusap. Noong una, tanungan lang tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ngunit di nagtagal, nagsimula na silang magbahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Miguel, nagkukuwento tungkol sa trabaho niya, at ako naman tungkol sa buhay sa Moldova. At noong nakaraang buwan, pumunta dito sa Moldova si Miguel. Dinalaw niya ako. Lalo akong nagulat. Pumunta si Miguel sa Moldova? Bakit hindi ko man lang narinig yan mula kay Paulo? Sinabi raw ni Miguel na gusto niyang ilihim ito. Maging ang mga magulang nila ay walang alam. Kumuha si Miguel ng isang linggong leave at nagpunta sa Chisinau para makasama si Irina. Sobrang saya namin, Alina. Ipinakilala ako ni Miguel sa pamilya ko. Kumain kami ng tradisyonal na pagkain ng Moldova at pumunta rin kami sa isang winery. Doon namin napatunayan na mahal namin ang isa't isa. May mga luha sa mata ni Irina, pero may problema. Buntis ako. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang huminto ang aking paghinga. Ano? Buntis? Seryoso ka? Oo. Kinumpirma na sa ospital. 6 na linggo na. Alina, anong gagawin ko? Kapag nalaman ito ng mga magulang ko, magkakagulo. Hindi ko pa nasasabi kay Miguel. Agad kong tinawagan si Paulo. Mahal, may problema tayo. Buntis daw si Irina. At si Miguel ang ama. Gulat din ang boses ni Paulo. Ano? Si Irina? Paanong naging sila? Ni Miguel. Nagmadali kaming makipagkita kay Miguel. Kinabukasan, dumating si Miguel sa aming bahay. Iba ang itsura niya. Seryoso ang muka. Kuya, ate, pasensya na po. Mahal ko po si Irina. At buntis po siya. Nanginginig ang kanyang boses. Matagal na hindi nagsalita si Paulo. Pagkatapos, sumigaw siya. Nababaliw ka na ba? Binuntis mo siya nang hindi pa kayo kasal. Pumagit na ako sa kanila. Teka, kumalma muna tayo. Kahit magalit tayo, nangyari na ang nangyari. Ang kailangan nating isipin ay kung ano ang susunod na gagawin. Nakatungo si Miguel. Gusto kong pakasalan si Irina. Mahal na mahal ko siya. Siguro, noong una, kuryosidad lang. Pero iba na ngayon. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala si Irina. Napabuntong hininga si Paulo. Paano mo sasabihin kina tatay? Alam mo ba kung gaano sila magagalit?
Nag-aalala rin ako. Tradisyonal ang aming biyenang lalaki. Siguradong hindi niya matatanggap ang pagkakaroon ng anak bago ang kasal. Nang gabing iyon, pumunta kami nina Paulo at Miguel sa bahay ng kanilang mga magulang. Sumama ako. Naghahanda ng hapunan ang aming mga biyenan. Nanay, tatay, may sasabihin po kami. Maingat na sinabi ni Miguel. Ano yon? Tanong ng kanyang ama. May kasintahan po ako. Si Irina, kaibigan ni Ate Alina. At buntis po siya. Gusto ko po siyang pakasalan. Nang matapos ang sinabi ni Miguel, tumahimik ang buong hapagkainan. Nanigas ang mukha ng biyenan kong lalaki. Nabitawan ng biyenan kong babae ang kanyang mga kubyertos. Ano? Binuntis mo siya nang hindi pa kayo kasal? Lumakas ang boses ng kanyang ama. Miguel, nasa tamang pag-iisip ka ba na mangyari ang ganitong bagay sa pamilya natin? Mahal, kumalma ka muna, sabi ng biyenan kong babae, ngunit galit na galit ang kanyang asawa. Sino ang babaeng yan? Dayuhan, hindi ba? Miguel, pinag-isipan mo ba to ng mabuti? Nakatungo pa rin si Miguel. Patawad po, pero mahal ko po si Irina. Gusto kong panagutan ng lahat. Sagot niya. Sa tabi, pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa kaba. Tumingin sa akin ang biyenan kong babae. Alina, kilala mo ba ang babaeng yon? Yung dumating sa kasal ninyo? Opo, nanay. Kaibigan ko po siya mula kolehiyo. Mabait po siya at masipag. Sagot ko, ngunit nanginginig din ang aking boses. Matagal na tumahimik ang biyenan kong lalaki. Pagkatapos ay nagsalita siya. Naging United Nations na ba ang pamilyang ito? Isang dayuhang manugang. Hirap na kaming mag-adjust. Tapos ngayon, pangalawa pa? At nagsimula pa sa pagbubuntis. Kitang-kita ang kanyang pagkadismaya. Naramdaman ko ang bigat ng sisi. Kasalanan ko ito dahil ako ang nagpakilala sa kanila. Tay, kasalanan ko po. Siguro po ay masyado kong naikuwento ang Pilipinas sa kaibigan ko. Sabi ni Paulo para ipagtanggol ako. Hindi mo kasalanan. Miguel, kasalanan mo to. Dapat pinag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa mo. Sigaw ng ama. Ilang araw ang lumipas, dumating si Irina sa Pilipinas. Sinalubong ko siya sa airport. Namumugto ang kanyang mga mata. Alina, pasensya na. Pakiramdam ko, dinadamay pa kita sa gulo ko. Niyakap ko si Irina. Okay lang. Sabay nating haharapin to. Sabi ko, para palakasin ang loob niya. Nakipagkita siya kay Miguel. Dapat ay naging mas maingat ako. Pero mahal na mahal kita. Pananagutan kita habang buhay. Sabi ni Miguel. Umiiyak na sumagot si Irina. Mahal din kita. Pero paano kung ayaw sa akin ng mga magulang mo? Dinala namin si Irina sa bahay ng mga biyenan ko. Kailangan niyang formal na magpakilala. Nanginginig si Irina habang inaabot ang regalo niyang dala isang tradisyonal na burda mula sa Moldova. Magandang araw po. Ako po si Irina. Humihingi po ako ng tawad. Tinanggap ng biyenan kong babae ang regalo at tiningnan si Irina mula ulo hanggang paa. Halika, maupo ka. Malamig ang kanyang boses. Naupo kami sa sala. Tumingin ang biyenan kong lalaki kay Irina. Ilang taon ka na? Tanong niya. 28 po. Marunong ka bang magtagalog? Muling tanong ng ama. Kaunti po. Pero mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi pa magaling ang Tagalog ni Irina, ngunit kitang-kita ang kanyang determinasyon. Marunong ka bang magluto? Tanong ng biyenan kong babae. Hindi pa po masyado. Pero gusto ko pong matuto. Tapat na sagot ni Irina. Ang kapaligiran ng araw na iyon ay talagang nakakailang at mabigat. Halatang hindi nila gusto si Irina. Si Irina naman ay hindi mapakali sa kaba. Ako ang nagsilbing tagasalin at sinubukan kong pagaanin ang usapan, ngunit hindi ito madali. Pauwi, umiyak si Irina. Alina, pakiramdam ko talaga, hindi nila ako gusto. Nakita ko ang mga tingin nila.
Galit talaga sila sa akin. Wala akong masabi para aliwin siya. Dahil, totoo iyon. Irina, kailangan natin ng oras. Nagulat lang din sila. Kung magsisikap tayo, bubukas din ang mga puso nila. Nang gabing iyon, kinausap ko si Paulo. Mahal, anong gagawin natin? Sa tingin mo, matatanggap kaya nila si Irina? Napabuntong hininga si Paulo. Sa totoo lang, hindi ko alam. Napakatigas ng ulo ni tatay. Pero desidido na si Miguel, kaya kailangan natin silang tulungan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyenan. Alina, sinanay mo to. Isama mo si Irina dito sa bahay. Tuturuan ko siyang magluto ng adobo. Nagulat ako. Talaga po, Nay? Maraming salamat po. Masaya akong sagot. Nang sabihin ko ito kay Irina, nagulat din siya. Pumunta kami sa bahay nila. Inihanda na ng biyenan ko ang lahat ng sangkap para sa adobo sa kusina. Irina, halika dito. Tuturuan kita. Nagsikap si Irina na matuto. Mula sa paggisa ng bawang hanggang sa paglalagay ng toyo at suka, isinulat niya ang bawat hakbang. Noong una, masungit pa ang biyenan ko. Ngunit unti-unti, lumambot ang kanyang ekspresyon. Ganito yan. Dahan-dahan lang. Mas matagal ang pagluluto ng adobo kaysa sa inaasahan namin. Sa loob ng ilang oras na iyon, unti-unting nakapag-usap ang biyenan ko at si Irina. Irina, anong itsura ng bayan ninyo? Tanong niya. Dahan-dahang sumagot si Irina sa Tagalog. Maliit lang po. Maraming ubasan. Sikat po kami sa alak. Ganoon ba? Mahilig na rin uminom ng alak ang mga tao dito ngayon, sabi ng biyenan ko, na unti-unti nang nagpapakita ng interes. Tinulungan ko silang mag-usap bilang tagasalin para maging natural ang kanilang pag-uusap. Mahal na mahal ko po si Miguel. Magsisikap po akong maging mabuting asawa, sabi ni Irina. Matagal na tumahimik ang biyenan ko. Irina, magtatapat ako sa'yo. Noong una, akala ko ay ginagamit mo lang si Miguel. Akala ko, binuntis mo siya para lang makatira dito sa Pilipinas. Namutla ang mukha ni Irina sa sinabi ng biyenan ko. Ngunit nagpatuloy siya. Pero ngayong nakikita kita, alam kong seryoso ka. Kahit hirap ka, nagsisikap kang matuto. Hinahangaan kita roon. Bumuhos ang luha ni Irina. Nanay, seryoso po ako. Masaya po ako dahil nakilala ko si Miguel. At ang sanggol na ito, bunga po siya ng aming pagmamahalan. Napabuntong hininga ang biyenan ko at hinawakan ang kamay ni Irina. Sige, naiintindihan ko. Magsisikap din ako. Pero galit na galit pa rin ang tatay mo. Kaya kakailanganin natin ng mas mahabang panahon. Mula noon, araw-araw nang pumupunta si Irina sa bahay ng mga biyenan ko. Nag-aral siyang magluto ng pagkaing Pilipino at tumulong sa mga gawaing bahay. Sumasama ako hanggat maaari dahil ayokong iwan siyang mag-isa. Nagsikap talaga si Irina. Natutunan niyang magluto ng sinigang, tinola, at menudo. Masigasig din siyang nag-aral ng Filipino. Isang araw, nagkasalubong sila ng biyenan kong lalaki. Nagbabasa ito ng diaryo sa sala. Nanginginig ang boses ni Irina nang bumati. Magandang araw po. Ibinaba ng biyenan ko ang diaryo at tiningnan siya. Oh, maikli lang ang sagot. Naglakas loob si Irina na magpatuloy. Tay, humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong nagdulot ako ng problema kay Miguel. Pero seryoso po ako sa kanya. Magsisikap po akong maging mabuting asawa at ina. Kahit na hindi pa perpekto ang kanyang Tagalog, ramdam na ramdam ang kanyang sinseridad. Kung talagang mahal mo si Miguel, sa tingin mo ba ay makaka-adjust ka sa buhay dito sa Pilipinas? Tanong ng ama. Opo, magsisikap po ako. Mag-aaral po ako ng Filipino, magluluto, at pag-aaralan ang kultura ninyo. Seryoso ang mga mata ni Irina. Tumango ang biyenan ko. Sige, tingnan natin. Kailangan na naming magtakda ng petsa ng kasal. Dahil buntis na si Irina, kailangang maikasal sila
bago lumaki ang kanyang tiyan. Itinakda ni na Miguel at Irina ang kasal pagkalipas ng 1 buwan. Nag-book sila ng simbahan, pumili ng damit, at gumawa ng listahan ng mga imbitado. Kahit na madaling mapagod si Irina dahil sa pagbubuntis, nagsikap siyang maghanda. Tinulungan ko siya hanggat kaya ko. Ngunit nagsimulang kumalat ang tsismis sa kanilang lugar. Narinig niyo ba? Yung bunsong anak daw nila, binuntis ang isang dayuhan kaya magpapakasal agad. Pangalawang dayuhang manugang na pala nila. Yung asawa ng panganay, dayuhan din. Ang mga bulong-bulungan ng kapitbahay ay umabot sa pandinig ng mga biyenan ko. Pinag-uusapan tayo ng mga tao. Nakakahiya, sabi ng biyenan kong babae. Lalong sumama ang loob ng biyenan kong lalaki. Buong buhay akong namuhay ng marangal. Tapos ngayon, pagtsitsismisan lang pala kami ng mga kapitbahay. Nang marinig ko iyon, kumirot ang puso ko. Kasalanan ko to. Naisip ko. Kahit na sinubukan akong pagaanin ni Paulo, patuloy pa rin ang bigat sa aking dibdib. Naaawa rin ako kay Irina. Naisip ko kung tama ba na ipinakilala ko sila sa isa't isa. 1 linggo bago ang kasal, biglang sumakit ang tiyan ni Irina. Nagmamadali namin siyang isinugod sa ospital. Mukhang dahil ito sa stress. Kailangan niyang mag-ingat dahil buntis siya, sabi ng doktor. Nakahiga si Irina at umiiyak. Alina, parang hindi ko na kaya. Sobrang hirap ng lahat. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Irina, huwag kang susuko. Mahal mo si Miguel, di ba? At isipin mo ang sanggol sa sinapupunan mo. Dumating din si Miguel. Irina, pasensya na. Babawi ako sa'yo. Pangako, magiging masaya tayo. Hinawakan niya ang kamay ni Irina at umiyak. Pagkalabas sa ospital, bumuti na ang kalagayan ni Irina. Araw-araw siyang dinadalhan ng masusustansyang pagkain ng biyenan kong babae. Tinola, arroz caldo, sopa siya mismo ang nagluluto at naghahatid. Kailangan mong kumain ng mabuti. Para na rin sa baby mo. Itinuring na siyang parang tunay na anak. 2 araw bago ang kasal, tinawag ng biyenan kong lalaki si Miguel. Sumama rin kami. Seryoso ang mukha niya. Miguel, sigurado ka bang mapapanagutan mo si Irina habang buhay? Opo, tay. Mahal na mahal ko po si Irina. Paliligayahin ko po siya. Matagal na tinitigan ng ama si Miguel. At saka siya nagsalita. Sige, tatanggapin ko na rin. Pero may kondisyon. Huwag na huwag mong paiiyakin si Irina at palakihin ninyo ng maayos ang inyong anak. Ituring ninyo siyang tunay na pamilya, hindi dahil dayuhan siya. Matigas ang boses ng ama. Opo, tay. Pangako po. Malalim na yumuko si Miguel. Sa wakas, bumukas na rin ang puso ng aming biyenan. Gabi bago ang kasal, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Irina na mag-usap ng kaming dalawa lang. Alina, ang swerte ko talaga dahil may kaibigan akong tulad mo. Sabi ni Irina. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat. Magiging pamilya na talaga tayo ngayon. Maghipag na tayo. Natatawa kong sagot. Oo nga. No? Isipin mo, noong nasa kolehiyo pa tayo sa Moldova, inakala ba nating mangyayari to? Natawa rin si Irina. Parang tadhana talaga. Dahil sa'yo, nakapunta ako sa Pilipinas, nakilala ko si Miguel, at ngayon, ikakasal na ako. Parang panaginip ang lahat. Dumating ang araw ng kasal. Kinakabahan si Irina habang isinusuot ang kanyang damit pangkasal. Tinutulungan ko siya. Ang ganda-ganda mo ngayon. Siguradong magugulat si Miguel. Tumingin si Irina sa salamin. Alina, nanginginig ang mga binti ko sa kaba. Paano kung magkamali ako? Huwag kang mag-alala. Tumingin ka lang kay Miguel habang naglalakad. Huwag mong pansinin ang iba. Pinakalma ko si Irina. Bedvoy in 40, mas marami ang dumating sa kasal kaysa sa inaasahan. Mga kaibigan ni Miguel, mga kasamahan sa trabaho, at mga kamag-anak.
Maging ang ilang matatanda sa kanilang lugar ay dumalo. Ramdam ko ang mga tingin ng mga bisita nang maglakad si Irina sa aisle. Napakaganda niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sabay kaming naglakad. Ako ang gumanap sa papel ng kanyang ama na maghahatid sa kanya kay Miguel. Irina, magpakasaya ka, ha? Bulong ko. Umiiyak si Miguel sa may altar. Nang sabihin ng pari na magpalitan sila ng kanilang mga panata, unang nagsalita si Miguel. Irina, mula nang makilala kita, nagbago ang buong buhay ko. Poprotektahan kita at ang ating anak habang buhay. Lumuluhang sumagot si Irina. Miguel, mahal din kita. Magsisikap akong maging mabuting asawa at ina. Habang buhay tayong magsasama. Maging mabuting asawa. Magsasama agalagan maging mabuting. Kahit hindi pa perpekto ang Tagalog ni Irina, ramdam ang kanyang sinseridad. May ilang bisita na nagpupunas ng kanilang mga luha. Nagsimula na ang reception. Ang pagkain ay isang handaan na inihanda mismo ng biyenan kong babae. Menudo, kare-kare, inihaw, at marami pang iba. Ang biyenan kong lalaki ang nagbigay ng toast. Mga kaibigan, ngayong araw, ikinakasal ang aming bunsong anak na si Miguel. Ang kanyang asawa ay si Irina, mula pa sa silangang Europa. Sa simula, nag-alangan kami. Sa totoo lang, tumutol pa ako. Tumahimik ang buong lugar sa sinabi niya. Ngunit habang nakikilala namin si Irina, nagbago ang aming pananaw. Mahal na mahal niya ang aming anak. At nagsikap siya ng husto para maging bahagi ng aming pamilya. Huminto siya sandali at tiningnan si Irina. Irina, mula ngayon, anak ka na rin namin. Maligayang pagdating sa aming pamilya. Miguel, alagaan mong mabuti si Irina. Nanginginig ang boses ng ama. Nagpalakpakan ang mga bisita. Umiiyak na yumuko si Irina sa kanyang biyenan. Pagkatapos kumain, isa-isang umuwi ang mga bisita. Isang matandang kamag-anak ang nagsabi sa biyenan kong babae. Naku, nag-alala ako kasi parehong dayuhan ang mga manugang mo pero mukhang okay naman pala sila. Lalo na si Irina, mukhang napakabait na bata. Opo. Nag-alala rin ako noong una pero ngayon, masaya na ako. Sagot ng biyenan ko. Nagbago na talaga ang panahon ngayon. Natural na lang ang international marriage. Ang importante ay pagmamahalan, sabi ng isa pang matanda. Tumango ang biyenan kong lalaki. Tama po kayo. Mayroon din akong mga maling akala noon. Pero iba na ngayon. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon sina Miguel at Irina. 3 araw lang, ngunit napakasaya ni Irina. Alina, ang ganda pala ng Palawan. Ang linaw ng dagat, text niya. Habang nagpapadala ng mga litrato, gumaan ang pakiramdam ko nang makita siyang masaya. Pagkabalik mula sa honeymoon, lumipat sina Miguel at Irina sa kanilang bagong apartment. Malapit lang sa bahay ng mga biyenan ko. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para sa kanila. Sa araw ng kanilang paglipat, nagdala ang biyenan kong babae ng maraming lutong ulam. Irina, kailangan mong kumain ng mabuti dahil buntis ka. Kapag naubos yan, sabihan mo lang ako at lulutuan kita ulit. Umiyak si Irina sa sinabi ng biyenan niya. Nanay, salamat po. Ang swerte ko po talaga at nagkaroon ako ng biyena na tulad ninyo. Mahigpit siyang niyakap ng biyenan ko. Nagsimulang mag-adjust si Irina sa buhay may asawa sa Pilipinas. Araw-araw siyang bumibisita sa mga biyenan niya. Pagkalipas ng 1 buwan, halata na ang kanyang tiyan. 4 na buwan na siyang buntis. Regular siyang nagpapa-check up at sinasamahan ko siya hanggat maaari. Malusog ang baby? Ipagpatuloy niyo lang ang pag-iingat, sabi ng doktor. Sumali rin si Irina sa isang klase para sa mga buntis. Dito, nakakilala siya ng ibang mga ina. Noong una, marami ang nagtataka dahil dayuhan siya. Saan po kayo galing? Ang galing niyo naman pong magtagalog. Sa tuwing nakakatanggap siya ng papuri,
Nakakaramdam siya ng saya. Isang araw, namamalengke ang biyenan ko at si Irina. Ay, dayuhan pala ang manugang mo? Tanong ng isang tindera. Ipinagmamalaking sumagot ang biyenan ko. Oo, asawa ng bunso namin. Taga-silangang Europa. Mabait at maganda. Aba, uso na pala talaga ang international marriage ngayon. Dati, hindi mo maiisip yan, sabi ng mga tindera. Salamat po. Magalang na sagot ni Irina. Naku, ang galing pa magtagalog. Ang sipag na bata. Sabi ng mga tindera habang inaabutan siya ng candy. Pauwi. Sinabi ng biyenan ko, Irina, mukhang gusto ka ng mga tao. Ipinagmamalaki rin kita dahil po sa inyo, Nay. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin bilang pamilya. Sagot ni Irina. Ngunit isang araw, nagkaproblema. Pumunta si Irina sa Bureau of Immigration para ayusin ang kanyang visa, ngunit napakakomplikado ng mga papeles. Nahirapan siyang mag-isa na sagutan ang mga dokumento sa Filipino. Sumama ako. Ngunit pareho kaming nalito. Alina, paano to? Ang gulo. Humingi kami ng tulong sa isang staff. Mabuti na lang, mabait ang nakausap namin at isa-isa niyang ipinaliwanag. Kung kasal po kayo sa Pilipino, ito po ang kailangang fill-upan. Dito po ilalagay ang impormasyon ng asawa ninyo. Inabot kami ng 2 oras para matapos ang lahat. Hindi pala madaling manirahan sa Pilipinas, no? Ang daming papeles at patakaran. Reklamo ni Irina. Naintindihan ko siya. Ganyan din ako noong una. Sobrang hirap. Pero masasanay ka rin. Kakayanin natin to. Pauwi. Biglang sinabi ni Irina, Alina, minsan, nagsisisi ako. Nagulat ako. Ano? Nagsisisi? Bakit? Hindi. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko si Miguel. Pero, mas mahirap pala ang buhay dito kaysa sa inaasahan ko. Mahirap ang wika, iba ang kultura, at nalulungkot ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Irina, ganyan din ako. Minsan, namimiss ko ang Moldova. Pero may mga taong nagmamahal sa atin dito, di ba? Nariyan si Paulo, si Miguel, at ang mga biyenan natin. Kailangan nating magtulungan. Tumango si Irina. Salamat, Alina. Kung wala ka, matagal na siguro akong sumuko. Nang lumaki na ang kanyang tiyan, nagsimula nang maramdaman ni Irina ang paggalaw ng sanggol. Alina! Gumagalaw na ang baby! Sumisipa talaga siya! Ipinatong niya ang kamay ko sa kanyang tiyan. Naramdaman ko rin ang paggalaw. Oo nga, ang lakas sumipa! Malusog na baby yan. Agad na lumalapit si Miguel sa tuwing nararamdaman ang paggalaw. Ipinapatong niya ang kamay sa tiyan ni Irina. Baby namin! Si Papa to! Lumaki kang malusog, ha? Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Miguel. Ang biyenan kong babae ay sabik na naghihintay sa pagsilang ng kanyang apo. Irina, nakapag-isip ka na ba ng pangalan? Sa pamilya namin, kung lalaki, may kaugnayan sa pangalan ni Paolo. Pero kung babae, malaya kayong pumili? Hindi pa po. Kapag nalaman na po namin ang gender, sagot ni Irina. Sa sumunod na check-up, nalaman na ang gender. Congratulations, babae po. Sa sinabi ng doktor, napangiti si Irina. Babae raw. Miguel, magkakaroon tayo ng anak na babae. Tuwang-tuwa si Miguel at niyakap si Irina. Nakisaya rin ako. Wow, pamangkin kong babae. Siguradong napakaganda niya. Nang malaman ng mga biyenan ko, natuwa rin sila. Apo naming babae. Mabuti naman. Magkakaroon ulit ng babae sa pamilya natin. Nag-iisip na agad ang biyenan kong lalaki kung ano ang ireregalo niya sa kanyang apo. Kailangan na nating mag-isip ng magandang pangalan, sabi naman ng biyenan ko. Nang 6 na buwan ng buntis si Irina, sabay kaming bumili ng mga gamit para sa sanggol. Sa baby section ng department store, napakaraming pagpipilian. Hindi namin alam kung ano ang bibilhin. Alina, kailangan ba to? Ano ba
Ang uunahin nating bilhin? Litong-litong tanong ni Irina. Wala pa rin akong anak, kaya hindi ko rin alam. Biglang may lumapit sa aming isang ginang. First time nyo? Mga iha? Hayaan nyo. Tutulungan ko kayo. Nanay na rin ako. Napakabait ng ginang at tinuruan kami kung ano ang kailangan at hindi. Hindi nyo kailangang bumili ng mamahaling stroller. Mabilis lumaki ang mga sanggol. Pero ang car seat? Dapat maganda ang bilhin ninyo. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Dahil sa kanya, nakapamili kami ng maayos. Pauwi. Namangha si Irina. Ang babait talaga ng mga Pilipino, no? Hindi natin sila kilala pero tinulungan tayo. Iyan ang isa sa mga magagandang katangian ng Pilipinas. Isang bansang mapagkalinga. Sabi ko, unti-unti nang nakaka-adjust si Irina sa buhay sa Pilipinas. Hanggang sa isang malaking pagbabago ang dumating. Umuwi si Miguel mula sa trabaho, natuwang-tuwa. Irina, may magandang balita. Nagulat si Irina. Bakit? Anong nangyari? May offer ang kumpanya na magtrabaho ako sa ibang bansa at sa Europa pa, sa Bucharest, Romania. Nanlaki ang mga mata ni Irina sa sinabi ni Miguel. Ano? Romania? Hindi ba't katabi lang yan ng Moldova? Magkatabi lang ang Romania at Moldova. Oo, magbubukas kasi ng bagong branch ang kumpanya sa Romania. Kailangan nila ng taong may alam sa kultura ng Pilipinas at Europa, kaya ako ang napili. At tataas daw ng 30% ang sahod ko. Tuwang-tuwang sabi ni Miguel. Hindi makapaniwala si Irina. Ibig sabihin, pupunta tayo sa Europa? Sa lugar na 2 oras lang ang biyahe mula sa bahay namin? Nagsimulang umiyak si Irina. Ngayon, luha ng kagalakan. Miguel, totoo ba to? Parang panaginip. Mahigpit siyang niyakap ni Miguel. Totoo to. Pagkapanganak mo, 3 buwan lang, aalis na tayo. Nang gabing iyon, nagtipon kaming lahat. Ang mga biyenan, kami ni Paulo, at sina Miguel at Irina. Nang ibalita ni Miguel ang tungkol sa kanyang trabaho, sinabi ng kanyang ama, Ganoon ba? Pupunta ka sa Europa. Malayo na yan. May halong lungkot niyang sabi. Hindi na natin madalas makikita ang apo natin, sabi naman ng kanyang ina. Ngunit sinabi ni Paulo, Tay, Nay, magandang pagkakataon to, di ba? Para sa career ni Miguel at para na rin kay Irina na mapalapit sa pamilya niya. Pwede naman natin silang dalawin. Opo, Nay. Ngayon, 12 oras lang ang biyahe sa eroplano. Pwede tayong laging mag-usap. Dagdag ko. Matagal na nag-isip ang biyenan kong lalaki. Sa bagay, mabuti na rin siguro na ang mga kabataan ngayon ay nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Miguel, galingan mo. At Irina, dalawin mong madalas ang mga magulang mo. Opo, Tay. Salamat po. Pangako po, uuwi kami dito tuwing Pasko at Bagong Taon, sabi ni Irina. Nang 7 buwan na siyang buntis. Nagsimula nang dumalo si Irina sa mga klase para sa panganganak. Mahirap ang panganganak. Pero sa sandaling makita ninyo ang inyong sanggol, lahat ng sakit ay mawawala, sabi ng guro. Kinakabahan si Irina habang nakikinig. Noong Abril 2025, 9 na buwan na siyang buntis. Kasagsagan ng tag-init sa Pilipinas. Isang madaling araw, bigla siyang nagsimulang mag-labor. Miguel! Manganganak na yata ako. Nagmamadaling inihanda ni Miguel ang kanilang gamit. Pagdating sa ospital, lalong sumidhi ang sakit. Irina, kaya mo yan! Konting tiis na lang! Mahigpit na hawak ni Miguel sa kanyang kamay. Habang lumilipas ang oras, lalong tumitindi ang sakit. Ah! Ang sakit! Sigaw ko habang tinitiis ang lahat. Pagkalipas ng 9 na oras na labor, sa wakas, lumabas na ang sanggol. Uhaa! Uhaa! Narinig ang unang iyak ng sanggol. Congratulations! Isang malusog na babae, sabi ng doktor habang inilalagay ang sanggol sa aking mga braso. Maliit, mapula, at napakaganda. Miguel! Anak natin! Anak natin!
Umiiyak si Miguel. Pinangalanan nilang Rica ang sanggol. Pagkalabas sa ospital, sinimulan na ni Irina ang pag-aalaga kay Rica. Gabit araw siyang nagpapasuso at nagpapalit ng lampin dahil kailangang pumasok ni Miguel sa trabaho. Sa gabi lang siya nakakatulong. Alina, ang hirap. Iyak ng iyak ang baby. Hindi ko alam ang gagawin. Madalas akong pumupunta para tulungan si Irina. Halos araw-araw din siyang tinutulungan ng biyenan ko. Irina, ikaw na ang bahala sa baby. Ako na ang magluluto at maglilinis. Kung wala ang tulong ng biyenan niya, siguradong nahirapan si Irina. Lumaking malusog si Rica. Pagkalipas ng isang buwan, sinimulan na ni Miguel ang paghahanda para sa kanilang pag-alis. Nag-apply siya ng visa at naghanap ng bahay sa Romania. Nalulungkot si Irina, ngunit mayroon ding pag-aalala. Alina, nakakahinayang umalis. Ngayong nasanay na ako. Kaya mo yan doon. At saka, malapit na ang mga magulang mo. Madalas mo na silang makikita. Sabi ko, oo nga. Siguradong matutuwa sila kapag nakita nila si Rica. Sabik na ako. Naiiyak niyang sabi. Nang 4 na buwan na si Rica, umalis na ang pamilya ni Miguel papuntang Romania. Sa airport, lahat kami ay naghatid. Karga-karga ng mga biyenan ko si Rica. Lola at Lolo will visit you often. Grow up healthy, apo. Sabi nila. Mahigpit kong niyakap si Irina. Irina, maraming salamat. Kung wala ka, hindi ko mararating ito. Irina, magpakasaya ka, ha? Mag-usap tayo palagi. Naiiyak kong sabi. Nagpaalam si Miguel kay Paulo. Kuya, salamat sa lahat. Aalis na kami. Habang pinapanood namin ang eroplano na lumilipad, umiyak ang biyenan ko. Hindi na natin madalas makikita ang apo natin. Okay lang yan. Tayo naman ang bibisita sa kanila. Sabi ng kanyang asawa para pagaanin ang loob niya. Namimiss ko na agad si Irina. Isang araw, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang balita mula kay Irina. Alina, buntis ulit ako. Nagulat ako. Ano? Hindi pa nga 1 taon si Rica. Hindi namin inaasahan. Pero pareho kaming masaya. Magkakaroon na ng kapatid si Rica. Natatawa niyang sabi. Nang malaman ng mga biyenan ko, nag-alala ang ina. Halos magkasunod lang pala sila. Mahihirapan si Irina. Ngunit natuwa ang ama. Mabuti yan. Dadami ang apo natin. Mas madali ang pangalawang pagbubuntis ni Irina. May karanasan na siya at mas nakapaghanda. Nagsilang siya ng isang malusog na lalaki. Pinangalanan nila siyang Yuma. Noong taglagas na iyon, umuwi si Paulo na may seryosong mukha. Mahal, may offer din sa akin na magtrabaho sa ibang bansa. Nagulat ako. Ano? Saan? Sa Berlin. Germany. Plano ng kumpanya na palawakin ang merkado sa Europa. At ako ang pinapapunta nila. Germany? Ibig sabihin, pupunta rin tayo sa Europa? Hindi ko makapaniwala. Tumango si Paulo. Oo, sa simula ng susunod na taon. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang pumunta? Matagal akong nag-isip. Hindi madaling iwanan ang Pilipinas. Mahal? Kung sa Germany, malapit lang yan sa Romania, di ba? 2 oras lang sa eroplano. Pwede nating dalawin si Irina. Nagsimula akong maging positibo. Oo nga. At maganda ring magkaroon ng karanasan sa Europa. Subukan natin, sabi ni Paulo. Nang sabihin namin sa mga biyenan ko, nalungkot na naman ang ama. Lahat na lang ba ng manugang ko? Pupunta sa Europa? Maiiwan na lang tayong 2 dito. Ngunit sinabi ng ina, Mahal, maganda yan para sa mga bata. Dapat, suportahan natin sila. Matagal na nag-isip ang ama. Sige na nga, pumunta na kayo. Basta't laging mag-u-update at uuwi tuwing Pasko at Bagong Taon. Opo, Tay. Salamat po. Magsisikap po kami at dadalaw ng madalas, pangako ko. Nang ibalita ko kay Irina, tuwang-tuwa siya. Alina, totoo ba?
Pupunta ka rin sa Europa? Madalas na tayong magkikita. Sabik na rin ako. Oo, malapit lang ang Berlin sa Romania. Pwede tayong magkita buwan-buwan. Noong Pebrero 2027, umalis kami ni Paulo papuntang Germany. Napakagandang lungsod ng Berlin. Naghahalo ang mga makasaysayang gusali at modernong istruktura. Tumira kami sa isang apartment sa sentro ng lungsod. Sa unang buwan, abala kami sa pag-a-adjust. Nag-aral kami ng German, kinabisa ang aming lugar, at naghanap ng mga pamilihan. Pumasok si Paulo sa kumpanya at ako naman sa isang German language school. Ibang-iba sa buhay sa Pilipinas, ngunit bago at nakakapanabik. Pagkalipas ng isang buwan, sa wakas, nagkita kami ni Irina. Nagkasundo kaming magkita sa gitna, sa Budapest, Hungary, parehong malapit mula sa Berlin at Bucharest. Pagkakita sa akin ni Irina sa airport, tumakbo siya papalapit. Alina, namimiss kita. 2 araw kaming namasyal sa Budapest. Naglakad kami sa tabi ng ilog Danube, naligo sa hot springs, at kumain ng masasarap na pagkain. Para na tayong mga taga-Europa, no? Natatawang sabi ni Irina. Natawa rin ako. Oo nga, noong nasa kolehiyo pa tayo sa Moldova. Inakala ba nating mangyayari to? Parang tadhana talaga. Nagkakilala tayo sa Pilipinas, napangasawa ang mga lalaking Pilipino, at ngayon, nagkita ulit tayo sa Europa. Hindi ka panipaniwala. Naintindihan ko ang sinabi ni Irina. Talagang parang isang himala. Nang gabi, dumating si Miguel. Nagkita ang magkapatid na Paulo at Miguel sa Budapest. Kuya, kamusta na? Masayang bati ni Miguel. Miguel, kamusta ka na? Kamusta ang trabaho? Tanong ni Paulo. Sabay-sabay kaming 4 na kumain ng hapunan. Naging international na talaga ang pamilya natin, no? Pilipinas, Moldova, Romania, Germany. Natatawang sabi ni Miguel. Oo nga. Dati, ayaw pa ni na tatay ng dayuhang manugang, pero ngayon, tanggap na nila. Sabi ni Paulo. Biglang nag-anunsyo si Irina. Alina, buntis ulit ako. Nagulat ako. Ano? Pangatlo na? Hindi rin namin inaasahan. Pero nabuo na. Magiging magulang na kami ng 3 anak. Natatawang sabi ni Irina. Congratulations! Miguel, ang dami niyong biyaya ah. Bati ni Paulo. Congratulations talaga. Lalaki ba o babae? Tanong ko. Hindi pa namin alam. Sa susunod na buwan pa malalaman. Sagot ni Irina. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, kinausap ko si Paulo. Mahal? Siguro panahon na rin para magka-baby tayo. Oo nga, mahal. Iniisip ko rin yan. Naiinggit ako sa pamilya ni Irina. Magka-baby na rin tayo. Sagot ni Paulo. Pagkabalik sa Berlin, pumunta ako sa ospital at nakarinig ako ng isang nakakagulat na balita. Congratulations! Buntis po kayo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng doktor. Talaga po? Buntis po ako? Ngumiti at tumango ang doktor. Pag-uwi sa bahay, sinabi ko kay Paulo, Mahal, buntis ako. Gulat na gulat si Paulo at binuhat ako. Talaga? Magkaka-baby na tayo. Sobrang saya namin at napaiyak kami. Pagkatapos ng 2 taong kasal, magkakaroon na kami ng unang anak. Tumawag kami sa mga biyenan ko. Nanay, tatay, buntis po ako. Talaga, Alina? Congratulations! Sa wakas, magkakaroon na kami ng apo sa panganay namin. Tuwang-tuwang sabi ng biyenan ko. Mabuti naman. Dapat lumaking malusog ha? Sabi ng biyenan kong lalaki. Opo, tay. Kakain po ako ng mabuti at magpapahinga. Sagot ko. Sinabi ng biyenan ko na kahit hindi kami makauwi, sila ang pupunta sa amin. Ibinalita ko rin kay Irina. Irina, buntis din ako. Halos magkasabay tayong manganganak. Tuwang-tuwa si Irina. Wow, Alina. Congratulations.
magiging magkaibigan ang mga anak natin. Sabik na rin ako na sabay naming pagdadaanan ang pagbubuntis. Ang pagbubuntis sa Germany ay medyo iba sa Pilipinas. Iba ang sistema ng ospital at kultura, ngunit napakabait ng mga Aleman. Mayroon silang kultura ng pag-aalaga sa mga buntis. Sa subway, pinauupo nila ako at sa mga tindahan, pinapauna nila ako sa pila. Binati rin ako ng aking guro sa German. Congratulations, Alina! Magandang desisyon ang manganak dito sa Germany. Napakaganda ng kanilang medical system. Ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa sistema ng panganganak sa Germany. Nang 3 buwan na akong buntis, nahirapan ako sa morning sickness. Nasusuka ako sa amoy pa lang ng pagkain. Inalagaan ako ng mabuti ni Paulo. Mahal, anong gusto mong kainin? Bibilhin ko. Araw-araw, binibili niya ang mga pagkaing gusto ko. Namimiss ko ang pagkaing Pilipino. Biglang nagpadala ng isang malaking kahon ang biyenan ko. Puno ng bagoong, patis, toyo, suka, at iba't ibang sangkap. Nanay, salamat po. Gustong-gusto ko po talagang kumain ng pagkaing Pilipino. Alina, kapag buntis, kailangan mong kainin ang gusto mo. Sabihin mo lang kung ano pa ang kailangan mo, sabi niya sa telepono. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Nang 5 buwan na akong buntis, nalaman na ang gender. Lalaki po. Tuwang-tuwa si Paulo. Anak na lalaki. Magkakaroon tayo ng anak na lalaki. Masaya rin ako. Tumawag kami sa mga biyenan ko. Apo naming lalaki. Mabuti naman. May magmamana na sa apelyido natin. Tuwang-tuwang sabi ng biyenan kong lalaki. Kasabay nito, nalaman na rin ni Irina ang gender ng kanyang anak. Alina, lalaki rin daw ang sa akin. Pareho tayong manganganak ng lalaki. Isang kamangha-manghang pagkakataon. Ngunit isang araw, nagkaproblema. Biglang sumakit ang aking tiyan at may pagdurugo. Nagmamadali akong dinala ni Paulo sa ospital. Doktor, bigla na lang pong nagkaganito ang asawa ko. Okay lang po ba siya? Nanginginig ang boses ni Paulo. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor. May sintomas po kayo ng premature labor. Kailangan ninyong magpahinga ng husto. Natakot ako. Nag-alala ako na baka may mangyaring masama sa sanggol. Doktor, okay lang po ba ang baby? Malusog po ang baby. Napagod lang po kayo. Magpahinga lang po kayo sa bahay. Gumaan ang loob ko sa sinabi ng doktor. Ngunit may kaba pa rin. Pag-uwi, nahiga lang ako sa kama. Mahal, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Humiga ka lang dyan, sabi ni Paulo. 2 linggo akong nagpahinga. Nag-work from home si Paulo habang inaalagaan ako. Siya ang nagluluto, naglilinis, at naglalaba. Mahal, salamat. Paano na lang ako kung wala ka? Siyempre naman. Gagawin ko ang lahat para sa asawa ko at sa anak natin, sagot niya. Mabuti na lang, pagkatapos ng 2 linggo, bumuti ang aking kalagayan nang magpatingin kami sa ospital. Pwede na kayong bumalik sa normal na gawain, pero mag-ingat pa rin. Nakahinga ako ng maluwag noong Nobyembre 2027, 9 buwan na akong buntis. Kasagsagan ng taglagas sa Berlin. Isang madaling araw, bigla akong nagsimulang mag-labor. Mahal, manganganak na yata ako. Nagmamadaling inihanda ni Paulo ang aming gamit. Pagdating sa ospital, lalong sumidhi ang sakit. Alina, kaya mo yan! Konting tiis na lang! Mahigpit na hawak ni Paulo sa aking kamay. Habang lumilipas ang oras, lalong tumitindi ang sakit. Ang sakit! Sigaw ko habang tinitiis ang lahat. Pagkalipas ng 9 na oras na labor, sa wakas, lumabas na ang sanggol. Congratulations! Isang malusog na lalaki, sabi ng doktor habang inilalagay ang sanggol sa aking mga braso. Maliit, mapula, at napakagwapo. Mahal, anak natin. Anak natin. Umiiyak si Paulo. Umiyak din ako. Hindi ako makapaniwala
na nagsilang ako ng isang napakahalagang biyaya. Pinangalanan naming Leo ang sanggol. Ang pangangalaga sa ospital sa Germany ay napakaganda. Araw-araw akong binibisita ng isang midwife para tingnan ang aming kalagayan. Alina, maganda ang recovery mo. Malusog din ang baby. Gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Mula sa Moldova, patungong Pilipinas, at ngayon sa Europa ito ang aming kuwento. Sana'y magbigay ito ng lakas ng loob at pag-asa sa iba. Kapag may pag-ibig, lahat ay posible. Kayang lagpasan ang anumang hangganan, wika, at kultura, ang kuwento ng aming pamilya ay magpapatuloy. Lalaki ang aming mga anak, magkakaroon ng bagong henerasyon, at marami pang masasayang sandali ang darating. At sa bawat sandaling iyon, kasama namin ang mga taong aming minamahal. Sana'y maging masaya rin kayo. At mahigpit na yakapin ang mga taong mahal ninyo. Ang pagkakaroon ng pamilya ito pa lang ay sapat na para masabing pinagpala na tayo. Maraming salamat.